tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Naglunsad ang militar ng Israel ng malawakang operasyon sa West Bank matapos ang madugong sagupaan malapit sa nayon ng Tal na ikinasawi ng 6 na tao kabilang ang 2 sundalong Israeli at 4 na Palestino. Naganap ang insidente sa gitna ng tumitinding tensisyon at sunod-sunod na mararahas na pag-atake ng mga Israeli settler sa mga okupadong teritoryo na nagdulot ng matinding pangamba sa pandaigdigang komunidad. Naganap ang sagupaan sa labas ng nayon ng Tal na matatagpuan sa timog kanluran ng lungsod ng Nablus. Ayon sa mga ulat mula sa United Nations, kasunod ang insidente ng matinding pagtaas ng bilang ng mararahas na pag-atake ng mga Israeli settler laban sa mga residenteng Palestino mula pa noong simula ng taon. Lalo nitong pinabigat ang kalagayan ng seguridad sa buong okupadong West Bank. Ayon sa opisyal na pahayag ng militar ng Israel, nakatanggap ito ng mga ulat na inatake ang mga sibilyang Israeli na namamasyal malapit sa nayon ng Tal. Matatagpuan ang nayon sa tinatawag na Area A ng West Bank, isang lugar na opisyal na nasa ilalim ng sibil at panseguridad na pangangasiwa ng Palestinian Authority. Opisyal na ipinagbabawal sa mga mamamayang Israeli ang pagpasok sa naturang lugar. Sinabi ng militar ng Israel na kinuha umano ng isang lalaking Palestino ang armas ng isang tauhang panseguridad mula sa kalapit na pamayanan ng Havat Gilad. Matapos makuha ang sandata, nagpaputok umano ang lalaki at nakasugat ng ilang Israeli bago siya napatay sa sumunod na sagupaan. Sa kabuuan, 4 na Palestino ang naiulat na nasawi sa insidente. Gayunman, ibang salaysay ang ibinigay ng mga lokal na opisyal ng Palestina tungkol sa pagsisimula ng kaguluhan. Ayon sa kanila, isang malaking grupo ng mga armadong Israeli settler ang marahas na nagtangkang pumasok sa 2 bahay ng mga residente sa Tal. Dahil dito, hinarap ng mga taga-nayon ang grupo upang ipagtanggol ang kanilang mga pamilya at ari-arian. Ayon sa mga lokal na opisyal, ito ang naging simula ng madugong sagupaan sa komunidad. Agad na kumilos ang militar ng Israel sa pamamagitan ng pagsasara ng ilang kalsada at pagtatayo ng mga himpilan ng pagsusuri sa paligid ng nayon ng Tal at lungsod ng Nablus. Sinimulan din ng mga sundalo ang malawakang paghahanap sa mga individual na pinaniniwala ang sangkot sa pag-atake. Sinabi ng pamunuan ng militar na naghahanda ito ng mas malawak na operasyong kontra-terorismo sa lugar upang muling makontrol ang sitwasyon. Bilang paghahanda sa posibleng paglala ng karahasan, kinansela rin ng militar ng Israel ang lahat ng bakasyon ng mga tauhan nito. Sinabi ni Major General Avi Bluth, pinuno ng Central Command ng militar ng Israel, na may matinding pangamba sa posibleng paglawak ng karahasan sa Judea at Samaria, ang katawagang ginagamit ng Israel para sa West Bank. Ayon sa kanya, kinakailangan ng mabilis at mapagpasyang aksyong militar upang maiwasan ang higit pang kaguluhan. Sa pinakahuling ulat, inanunsiyo ng militar ng Israel na nadakip nito ang 2 lalaki sa loob ng isang ospital sa Nablus. Dinala umano ang mga lalaki sa ospital matapos masugatan sa kasagsagan ng sagupaan. Ayon sa militar, inilipat sila sa pangangalaga ng mga puwersang panseguridad upang imbestigahan ang umano'y pakikilahok nila sa insidente. Mariing kinundena ng mga opisyal ng Palestina ang pag-aresto sa loob ng pasilidad ng kalusugan. Ayon sa kanila, nilusob ng mga sundalo ang ospital sa Nablus at sinaktan umano ang ilang kawani sa kagawaran ng emerhensiya. Nagdulot ang insidente ng matinding takot sa mga pasyente at panibagong galit sa komunidad ng mga Palestino. Samantala, umani ng matinding batikos ang pahayag ni Bezalel Smotrich, ministro ng pananalapi ng Israel, na kilala sa kaniyang matigas na paninindigan. Ayon sa kaniya, dapat paalisin ng mga residenteng Palestino mula sa mga nayong malapit sa Tal at magtayo roon ng mga bagong pamayanang Israeli. Sinabi niyang ito ang nararapat na tugon ng Zionismo sa terorismo at sa mga pagtatangkang pahinain ng hawak ng Israel sa lugar. Ang pahayag ay nagdulot ng malawak na pagkondena dahil itinuturing ito ng mga Palestino at maraming pandaigdigang organisasyon bilang panawagan sa sapilitang pagpapaalis ng mga residente. Nagsagawa naman ng pagsusuri sa seguridad si punong ministro Benjamin Netanyahu kasama ang ministro ng Depensa at ang punong opisyal ng militar. Ipinakikita ng hakbang ang seryosong pagtingin ng pamahalaan sa insidente habang papalapit ang halalan at patuloy na nagiging pangunahing usapin ang seguridad at pagpapalawak ng mga pamayanan. 3 buwan bago ang halalan sa Israel, patuloy na pinabibilis ng pamahalaang Netanyahu na sinusuportahan ng mga partidong pabor sa mga pamayanan,
ang mga plano para sa pagpapalawak ng mga pamayanang Israeli sa West Bank. Sinakop ng Israel ang West Bank noong digmaang gitnang silangan ng 1967. Para sa mga Palestino, mahalagang bahagi ang West Bank ng kanilang ninanais na estado kasama ang Gaza Strip at silangang Jerusalem bilang kabisera. Bukod sa madugong insidente sa Tal, iniulat din ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Palestinian Authority ang isang hiwalay na pag-atake ng mga settlers sa isang nayon malapit sa lungsod ng Kalkilia. 2 Palestino ang nasugatan sa pag-atake, habang sinunog umano ng mga settler ang mga puno ng olibo at ilang sasakyan ng mga lokal na residente. Lalo nitong pinataas ang tensisyon sa buong rehiyon. Iniulat din ng opisyal na ahensiya ng balita ng Palestina na Wafa ang iba pang pag-atake ng mga Israeli settler sa iba't ibang bahagi ng West Bank. Hindi agad nagbigay ng komento ang militar ng Israel tungkol sa mga insidenteng ito nang hingan ito ng pahayag ng media. Nag-iwan ito ng mga tanong tungkol sa papel ng mga otoridad sa pagpigil sa mararahas na pagkilos ng ilang settler laban sa mga sibilyan. Ayon sa datos ng Palestinian Authority, 87 Palestino na ang napatay sa West Bank ngayong taon. Kabilang umano sa bilang na ito ang 21 Palestinong pinatay ng mga Israeli settler. Ipinakikita ng datos ng Palestinian Authority ang lumalalang karahasan at ang pangamba sa kawalan ng pananagutan sa mga okupadong teritoryo. Naglabas din ng sariling datos ang United Nations. Ayon dito, humigit kumulang 850 Palestino ang nasugatan mula noong Enero sa mga insidenteng may kaugnayan sa mga pag-atake ng mga Israeli settler. Kabilang sa bilang ang mga nasugatan sa mga direktang pag-atake at sa mga sagupaang naganap nang mamagitan ang mga puwersang panseguridad. Ipinakikita ng mga bilang ang lumalali na alitan at ang kakulangan ng sapat na proteksiyon para sa mga sibilyang Palestino. Nagbigay naman ng detalyadong salaysay si Essam Saifi, isang lokal na pinuno ng partidong Fatah sa Tal. Ayon sa kaniya, nagsimula ang kaguluhan ng salakayin ng humigit kumulang 25 hanggang 30 armadong settler ang silangang bahagi ng nayon. Sinabi niyang tinangkang pasukin ng grupo ang 2 bahay na nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga pamilyang naninirahan sa lugar. Ayon kay Saifi, lumabas ang mga residente upang pigilan ang mga settler. Sinabi niyang biglang nagpaputok ang mga umaatake bago mabilis na umalis sa lugar. Gayunman, makalipas lamang ang humigit kumulang kalahating oras, bumalik umano ang mga settler na may kasamang mas malaking puwersa at muling pumasok sa kanlurang bahagi ng Tal. Humantong ang kanilang pagbabalik sa magulong palitan ng putok na kinasangkutan din ng militar ng Israel na rumesponde sa lugar. Nag-iwan ang insidente ng pinsala sa mga ari-arian at matinding trauma sa mga residente ng Tal. Nangangamba ngayon ang mga taga-nayon sa posibilidad ng mas malawak na pag-atake ng mga settler at mas agresibong operasyon ng militar sa mga susunod na araw. Habang nagpapatuloy ang operasyon ng militar at mga ulat ng pag-atake ng mga settler, nananatiling mataas ang tensisyon sa buong West Bank. Patuloy na nananawagan ang mga pandaigdigang organisasyon para sa pagpapahupa ng tensyon, proteksyon ng mga sibilyan at masusing imbestigasyon sa mga paglabag na iniuugnay sa magkabilang panig. Nananatili ring mataas ang panganib na ang panibagong sagupaan ay humantong sa mas malawak na paglala ng karahasan sa rehiyon. Muling tumaas ang tensyon sa Dagat na Pula matapos sabihin ng grupong Houthi sa Yemen na pinuntirya nito ang mga barkong tangke ng langis ng Saudi Arabia na Enselia at Leila gamit ang mga ballistic missile, cruise missile at drone. Ayon sa Houthi, bahagi ang mga pag-atake ng ipinapatupad nitong pagharang pandagat laban sa mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia sa estratehikong kipot ng Bab el-Mandeb. Kinumpirma ng Saudi Arabia na tinamaan ng Enselia at nagkaroon ng sunog sa unahang bahagi nito habang naglalayag sa Dagat na Pula. Naiulat namang ligtas ang lahat ng tripulante ng barko. Gayunman, hindi direktang tinukoy ng Saudi Arabia sa naturang pahayag kung sino ang responsable sa pag-atake. Hindi pa rin malayang nakukumpirma ang pahayag ng Houthi na matagumpay nitong pinuntirya ang Leila. Ayon kay Nasruddin Amer, pangalawang pinuno ng tanggapan ng media ng Houthi, ipagbabawal ng grupo ang pagdaan ng mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia bilang ganti sa itinuturing nitong mahigit 10 taong pagharang ng koalisyon laban sa Yemen. Nilinaw naman ng iba pang opisyal ng Houthi na hindi ganap na isasara ang Bab el-Mandeb at maaari pa ring dumaan ang mga barkong walang kaugnayan sa Saudi Arabia at sa kasalukuyang hidwaan. Ang Bab el-Mandeb ay pangunahing daanan sa timog na bahagi ng Dagat na Pula at nag-uugnay sa rehiyon sa Golpo ng Aden at Karagatang Indiano.
Humigit kumulang 12% ng pandaigdigang kalakalan ang karaniwang dumaraan sa rutang Bab el Mandeb, Dagat na Pula at Kanal ng Suez. Dahil dito, ang anumang malawakang pagkagambala sa lugar ay maaaring magpataas sa gasto sa pagpapadala, siguro at presyo ng mga produkto sa pagitan ng Asya, Europa at iba pang rehiyon. Nagbabala ang mga eksperto sa militar na hindi dapat balewalain ang kakayahan ng Houthi na maglunsad ng mga pag-atake sa mga barko. Nagtataglay ang grupo ng iba't ibang uri ng ballistic missile, cruise missile at drone na maaring magdulot ng malubhang pinsala sa mga barkong pangkalakal at magbanta maging sa mga modernong barkong pandigma. Gayunman, hindi nangangahulugan ang kakayahang ito na tiyak na mapapalubog ng Houthi ang anumang barkong puntiryahin nito. May maraming antas ng depensa ang mga modernong barkong pandigma, kabilang ang mga radar, interceptor missile, elektronikong panlaban at mabilis na kanyon para sa malapitang depensa. Sa mga nakalipas na taon, ipinakita ng Houthi sa mga parada sa sanaang ang ilang uri ng ballistic missile na idinisenyo o binago para sa pag-atake sa mga barko. Pinaniniwala ang gumagamit ang ilan sa mga ito ng mga electro-optical at infrared na sensor upang gabayan ang misil sa huling yugto ng paglipad. Gayunman, limitado ang malayang nakukumpirmang impormasyon tungkol sa tunay na bilang, kondisyon at kakayahan ng bawat sistema. Isa sa mga pinakakilalang sandata ng Houthi ang ASEF. Pinaniniwala ang hango ito sa pamilya ng Fateh ballistic missile ng Iran at may kaugnayan sa disenyong Khalij Fars. Ayon sa mga pagsusuring batay sa bukas na impormasyon, maaaring umabot sa humigit kumulang 400 hanggang 450 kilometro ang saklaw nito. Tinatayang nasa pagitan ng 450 at 500 kilo ang bigat ng punong pampasabog nito. Kapag direktang tumama, maaaring magdulot ang ganitong laki ng punong pampasabog ng malubhang pinsala sa isang barkong pangkalakal o barkong pandigma. Gayunman, walang sapat na pampublikong ebidensiya upang sabing tiyak nitong mawawasak ang anumang destroyer sa isang pagtama lamang. Isa pang mabigat na ballistic missile ang Tankil. Pinaniniwala ang may tinatayang saklaw itong humigit kumulang 500 kilometro at may kaugnayan sa disenyong Zohar o Raad ng Iran. Ayon sa ilang tagasuri, maaring gumagamit ang tangkil ng naghihiwalay na bahagi para sa punong pampasabog habang papalapit sa target. Layunin umano ng parang ito na pahirapan ang pagtukoy at pagharang ng mga sistemang panlaban sa himpapawid ng barko. Gayunman, limitado pa rin ang pampublikong impormasyong nagpapatunay sa eksaktong paraan ng paggana nito. Bukod sa ASEF at Tangkil, ipinakita rin ng Houthi ang mas maliliit na ballistic missile na tinatawag na Falek Mayun at Albar al-Ahmar. Limitado ang malayang nakukumpirmang impormasyon tungkol sa mga sistemang ito. Ang mga detalye tungkol sa kanilang saklaw, uri ng sensor at paraan ng paggabay ay karaniwang nakabatay sa mga pahayag ng Houthi at pagsusuri sa mga larawang inilabas sa publiko. Ayon sa ilang pagtataya, maaring umabot sa humigit kumulang 140 kilometro ang saklaw ng Falek. Gayunman, hindi pa malinaw kung gaano karami ang aktual na nasa serbisyo at kung gaano kaepektibo ang mga ito laban sa gumagalaw na target sa dagat. Meron ding sistemang tinatawag na Mohit na pinaniniwala ang bersiyong panlaban sa barko ng Kaher to surface missile. Nagmula umano ang disenyo nito sa lumang S-75 Divina o SA-2 na sistemang panlaban sa himpapawid ng dating Unyong Sobyet. Binago ito para sa pag-atake sa mga barko at gumagamit umano ng sistemang paggabay na may kaugnayan sa teknolohiya ng Iran. Ipinakikita nito ang kakayahan ng Houthi na baguhin ang mga lumang sistema at gamitin ang mga ito para sa mga bagong tungkulin sa modernong labanan. Gayunman, nananatiling hindi malinaw ang tunay na katumpakan at pagiging maaasahan ng Mohit laban sa mabilis na gumagalaw na target. Hindi lamang mga ballistic missile ang hawak ng Houthi. Meron din itong malawak na kalipunan ng mga cruise missile na idinisenyo para sa pag-atake sa mga barko. Kabilang sa mga unang sistemang napunta sa grupo ang P-21 na gawa ng dating Unyong Sobyet at ang C-801 mula sa China. Ang mga sandatang ito ang naging pundasyon ng kakayahang pandagat ng Houthi bago pa dumating ang mas makabagong teknolohiyang may kaugnayan sa Iran. Ang P-21 ay bahagi ng pamilya ng mga lumang Soviet anti-ship missile na maaaring umabot sa humigit kumulang 40 hanggang 80 kilometro depende sa bersisyon. May dala itong punong pampasabog na tumitimbang ng ilang daang kilo. Depende sa bersyon, maaaring gumamit ang missile ng radar o infrared na sistemang paggabay sa huling yugto ng paglipad. Hindi tama na sabihing sabay na ginagamit ng bawat missile ang dalawang uri ng sensor. Bagamat luma na ang disenyo, maaari pa rin itong maging mapanganib laban sa mga barkong walang sapat na depensa o kapag inilunsad kasabay ng iba pang missile at drone. Ang C-801 naman ay bersyong iniluluwas ng YJ-8 ng China.
May ilang katangian ang disenyo nito na madalas ihambing sa Exocet missile ng France. Gayunman, hindi sapat ang pampublikong ebidensiya upang tiyak na sabihing direktang kinopya ito mula sa Exocet. Pinaniniwala ang nakuha ng Houthi ang ilang lumang missile mula sa mga imbakan ng hukbo ng Yemen matapos sakupin ng grupo ang malalaking bahagi ng bansa noong 2014. Ipinakikita rin ng ilang nasamsam na kargamento na may mga piyesa at teknolohiyang may kaugnayan sa pamilyang C-802 na ipinadala umano mula sa Iran patungo sa Yemen. Sa mas modernong bahagi ng arsenal nito, ipinakilala ng Houthi ang Al-Mandab 2. Pinaniniwala ang kabilang ito sa pamilyang C-802 o Ghader ng Iran. Magkakaiba ang pampublikong pagtataya sa eksaktong saklaw nito, kaya hindi dapat ituring na tiyak ang anumang iisang bilang. Gayunman, kilala ang sistemang ito bilang isa sa mga cruise missile na aktwal ng ginamit ng Houthi laban sa mga barko. Dahil sa mababang lipad nito sa ibabaw ng dagat, maaaring mahirapan ng ilang radar na matukoy ito ng maaga. Pinaniniwalaan ding may access ang Houthi sa ilang disenyong may kaugnayan sa mga pamilyang Noor, Gader, Sayyad at Quds ng Iran. Gayunman, magkakaiba ang saklaw, paraan ng paggabay at pangunahing tungkulin ng bawat modelo. Hindi tama na sabing lahat ng sistemang ito ay maaaring lumipad ng higit sa O2. Ang ilan ay idinisenyo para sa mas maikling pag-atake laban sa mga barko, habang ang iba ay maaaring gamitin laban sa mga target sa lupa o sa mas malalayong distansiya. Para sa mas malapitang pag-atake, ginagamit din umano ng Houthi ang Seji, isang mas maliit na cruise missile laban sa barko. Ayon sa ilang pagtatayang batay sa bukas na impormasyon, maaari itong magdala ng punong pampasabog na humigit kumulang 100 kilo. Gayunman, hindi patiyak ang tunay na saklaw, bilis at antas ng katumpakan nito. Ang mababang lipad ng ganitong uri ng misil ay maaaring magbigay ng kaunting oras sa mga barko upang tumugon, lalo na kapag inilunsad kasabay ng mga drone at iba pang sandata. Nasubok sa aktuwal na labanan ang kakayahan ng mga misil at drone ng Houthi noong Operation Rough Rider noong 2025. Nagsimula ang operasyon ng Estados Unidos noong Marso 15 at tumagal ng humigit kumulang 52 araw. Sa panahong iyon, paulit-ulit na naglunsad ang Houthi ng mga misil at drone laban sa mga barkong Amerikano at iba pang target sa Dagat na Pula. Tumugon naman ang Estados Unidos sa pamamagitan ng malawakang pag-atake laban sa mga pasilidad, sentro ng command, imbakan at sistemang pandepensa ng Houthi sa Yemen. Gayunman, walang nakumpirmang direktang pagtama ng Houthi sa isang barkong pandigma ng Estados Unidos sa panahon ng operasyong iyon. Noong Abril 28, 2025, nahulog sa Dagat na Pula ang isang FA-18E Super Hornet at ang traktor na humihila rito mula sa kubyerta ng USS Harry S. Truman. Naganap ang insidente habang nagsasagawa ang barkong tagapagdala ng sasakyang panghimpapawid ng pag-iwas sa isang paparating na misil ng Houthi. Gayunman, natukoy sa sumunod na investigasyon na hindi lamang ang biglaang pagliko ng barko ang dahilan ng aksidente. Nakatulong din sa pagkawala ng eroplano ang pagkabigo ng sistema ng preno, madulas na kubyerta at kakulangan sa koordinasyon ng mga tauhan. Noong Enero 30, 2024, napilitang gamitin ng USS Gravely ang Phalanx Close-in Weapon System upang pabagsakin ng isang cruise missile ng Houthi na nakalapit sa barko. Ang Phalanx ang isa sa mga huling antas ng depensa ng barko kapag nabigo o hindi sapat ang mga naunang interceptor. Ipinakita ng insidente na maaaring makalapit ng husto ang mga misil ng Houthi bago tuluyang mapabagsak. Gayunman, matagumpay na naharang ang misil at hindi nito tinamaan ang barkong Amerikano. Dahil sa muling pagtaas ng panganib sa Dagat na Pula, nagbabala si Pangulo Donald Trump noong Hulyo 23 na maaaring harapin ng Houthi at Iran ang matinding tugong militar kung magpapatuloy ang mga pag-atake. Sinabi niyang pananagutin ng Estados Unidos ang Iran sa mga susunod na operasyon ng Houthi na maglalagay sa panganib sa mga barko at tauhang Amerikano. Gayunman, nagbabala ang ilang tagasuri na hindi magiging madali ang pagbubukas ng isa pang malawakang operasyon laban sa Houthi. Nag-ulat ang Reuters batay sa ilang kasalukuyan at dating opisyal ng Estados Unidos na maaari itong magdulot ng karagdagang presyon sa mga kagamitan at kakayahang militar ng Washington. Marami sa mga sistemang panlaban sa himpapawid, barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid na maaaring kailanganin laban sa Houthi ang kasalukuyang nakatalaga sa mga operasyong may kaugnayan sa Iran. Ayon sa ilang opisyal, mataas na ang antas ng operasyon at matagal nang nasa dagat ang ilang barkong pandigma nang walang karaniwang haba ng pahinga at pagpapanatili. Hindi ito nangangahulugang wala ng kakayahan ang Estados Unidos na tumugon.
Gayunman, maaaring mangailangan ng anumang bagong kampanya ng karagdagang barko, eroplano, interceptor at tauhan na ginagamit din sa ibang bahagi ng gitnang silangan. Sa kabuuan, ang kakayahan ng Houthi na gambalain ang paglalayag sa Bab el-Mandeb ay nananatiling malaking hamon sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Hindi ganap na kontrolado ng grupo ang kipot, ngunit kaya nitong pataasin ang panganib, pilitin ng mga barko na umiwas sa ruta at magdagdag sa gastos ng pandaigdigang kalakalan. Habang patuloy ang tensisyon, nananatiling nakatuon ang pandaigdigang komunidad sa kung paano tutugunan ng krisis nang hindi lalo pang pinalalawak ang digmaan sa Yemen at sa buong gitnang silangan.